Good morning, Igan. Nadagdagan pa po mga kapuso yung mga lugar kung saan nakataas ang public storm warning signal number 1 ng Pag-asa. Baliban po sa probinsya ng Catanduanes, isinailalim din ng Pag-asa signal number 1 ang mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Northern Samar dyan po sa Visayas. Delikado pa rin ang maglayag dyan sa eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Ang mga kapuso, doon po sa mga lugar na yan, sa mga susunod na oras, asahan nyo na po unti-unting paglakas ng hangin at pagsama ng panahon. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 750 kilometers dyan sa may silangan ng Vera Catanduanes at bahagya po itong lumakas dahil 80 kilometers per hour na near the center ang hangin nito at bugsong aabot naman sa 95 kilometers per hour. Gumagalaw ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour kaya medyo matulin yung galaw nito mga kapuso. At base sa forecast track ng ahensya, posibleng mag-landfall itong bagyo dyan po sa may probinsya ng Catanduanes. Bukas yan ng hapon. Pagkatapos ay mamamaybay dito sa may Bicol region. Malapit dyan sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur. Maglalandfall posible dito sa may probinsya ng Quezon. Tatawid ng Central Luzon hanggang dito sa may Pangasinan patungo ng West Philippine Sea. At yan po ay kung hindi magbabago yung galaw at bilis nitong bagyo. Kaya yan ang aantabayan na natin. So, Martes po ng hapon, posibleng mag-landfall dyan sa may Catanduanes. Miyerkules ng hapon dito sa may Central Luzon. So, buong Miyerkules tumatawid po yan ng Luzon. At base naman sa forecast track ng The Weather Company, posibleng lumakas pa itong bagyo habang nasa may Philippine Sea at maging isang typhoon. Ibig sabihin yan ay 120 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Tatawid ng Catanduanes, daraan po dyan sa may Camarines provinces. Pagkatapos niyan ay tatama dito sa may gitnang Luzon, malapit na malapit dito sa Metro Manila. Kaya yan po yung babantayan natin mga kapuso. At kanina nga po na madaling araw, nagkaroon ng malalakas na pagulan dyan sa may Santa Rosa at Cabuyao sa Laguna, pati na rin sa Muntinlupa. Base naman yan sa datos ng Project NOAA. At ngayong araw, asahan na po magkakaroon ng mga pagulan dito sa Luzon kasama na sa ibang bahagi ng Southern Luzon. Metro Manila, mababa ang tsansa ng pagulan mula umaga hanggang hapon. Tataas po yan pagdating ng gabi. Pero yung ating init factor, kahit may binabantayan tayong bagyo, 40 degrees Celsius, kaya maalinsangan po mga kapuso. At Lunes, Martes, maganda pa rin ang lagay ng panahon. May mga pag-ulan, pero pagdating po ng Miyerkules at Huwebes, yan na po, magiging maulan na dito sa Metro Manila. Pero pagdating ng Biyernes at Sabado, asahan nyo na, unting-unting bubuti yung panahon dahil nakalagpas na po yung bagyo. At Visayas, may mga pagulan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi, Samar, Leyte provinces. Yung malalakas sa pagulan na yan, umpisa po niyan mga Martes na o Lunes ng gabi hanggang sa Martes habang lumalapit yung bagyong si Glenda. At dito naman sa Mindanao, medyo may kalayuan yung bagyo. May mga pagulan dito sa may western section, yan po yung Zamboanga Peninsula, hanggang dito sa may southern part, Soc-Sargen region, at dito sa may Caraga region sa mga susunod na oras. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Salamat po, Mang Tani.